Dito attorney pag-usapan po natin, pagka nakarating po sa plenary yung, impeachment case ni VP Sara, ano po ba yun attorney, debate ba muna o magkakaroon na kaagad ng botohan, Attorney Jericho? Well, nakadepende yan kung paano nila ititreat yung pinasang report ng Committee on Justice. Pero kung susundin natin yung procedure, magkakaroon yan ng botohan lang, no? Botohan. Pero kung merong mga, alam mo na, dahil mga politician yung mga yan, may mga kanya-kanyang partido, so meron sigurong gagawa ng aksyon para at least mapigilan yung pagboto, magkakaroon ng konting debate. Pero at the end of the day, ang goal para bukas, isisubmit yung report sa plenaryo at magkaroon ng botohan. So yung manner of voting, depende din nila kung paano nila gusto gawin. Pwede taas kamay or pwede explain nila isa-isa yung boto nila. So nakadepende yun, no? So kung anong masusunod na procedure bukas. So antayin natin ano yung susundin nila. So nakadepende yan dun sa mga miyembro ng kongreso natin bukas. Opo, iyon. Yung articles of impeachment, attorney, ano po ba ang laman nun? Confidential funds lang po ba o meron pang iba, attorney? Kung susumahin mo yung, well, wala pa tayong articles of impeachment na. Yung report pa lang ng Committee on Justice ang nandyan. Pero usually, itong reports ng Committee on Justice, yan i-convert lang nila sa articles of impeachment. Ang nakalagay dyan is apat basically yung main na grounds for impeaching VP Sara. So number one, yung paggamit ng confidential fund, no? Nasa 612 billion pesos na misappropriated fund na nakalagay dyan. Number two, nakalagay din dyan yung hindi tugma yung kinikita niya sa mga asset niya. No, merong parang ill-gotten wealth na sinasabi. Kaya nga pinabuksan yung kanyang salin, gusto nang silipin yung kanyang BIR returns kasi nga meron daw di proportion yung pera niya sa dapat nakinita niya bilang public servant. At yung pangatlo, yung attempt to assassinate, no, the president, the first lady, and the speaker. Nandun din yan sa articles of impeachment. At lastly, yung errors or yung representation sa kanyang statement of asset and liabilities and net worth sa salin. So may mali daw dun sa pagkakasulat or may tinatagong yaman kaya hindi nailagay dun sa salin. Opo, okay po. So dito, attorney, kasi kailangan lang naman attorney sa Congress ng 106 na boto. Kung halimbawa naka 106 votes sila sa House, automatic ba attorney sa Senate trial na wala na bang atrasan? Attorney Jericho? Ano? Walang atrasan? Yes, opo attorney. Kung naka 106, kasi right now we have 55, kasi yung Committee on Justice 55 na yung pumirma eh. No, so less than 50 na lang or 50, tama, no? 50 something na lang yung kailangan nila, 51 votes. Actually, ang hinahanap na lang nila kasi may 55 na nakapirma doon sa Committee on Justice. So kung makuha yung 106 or 107 or 108, sabi nga ngayon may 200 plus na nga daw na ready pumirma eh, based on their report, no? So i-convert lang nila yan, no? Sa articles of impeachment, dadalhin na nila yan sa Senado. And in fact, the Senate are getting ready na, di ba? They're trying na to convene, to have caucuses, to prepare for the impeachment trial of the Vice President. Opo, okay. Dito, attorney, pagka nakarating ito sa plenary, sino po ang magiging presiding officer sa Senate? Si former Senate President Escudero pa ba, attorney? Neutral ba siya, attorney? Well, as a rule, no, ang presiding officer ngayon dyan, yung sitting Senate President, which is si Tito Soto ngayon, no? So siya ang mamumuno ng trial, no? Siya yung aktong parang Chief Justice diyan. Kuwari lang siya yung siya yung presiding officer, so parang leader ng mga senador during the trial. So si Tito Soto, ang problema natin kay Tito Soto, hindi siya abogado. Isa din nilang problema, and if you remember yesterday yata, they're trying to have Kiko Pangilinan as this impeachment manager ba? Parang ganun, o proceeding manager to assist Tito Soto.
presiding the trial kasi hindi siya abogado and alam niyo naman yung court yung trial may intricacies of proceedings, may technicalities, may rules and regulations, paano ka paano ka magro-rule sa objection pagka may kino-cross examine na witness. So yun ang isang problema natin kay Tito Sotto. Well, alam natin competent siya, alam natin na kaya niya, pero siyempre may mga rules on technicalities and procedures sa isang court battle or court trial na probably hindi niya pa na-experience. Kaya nga pinauupo nila si Kiko Pangilinan, si Senator Kiko, as a manager para tulungan si Senator Tito Sotto na mag-preside over the impeachment trial. Opo. Dito, attorney, kung sakaling ma-acquit si VP Sara sa Senate, ano, attorney, yung magiging political capital na makukuha niya? Attorney Jericho. Well, doon papakita na solido. I mean, sobrang laki ng impact noon at sobrang ganda kay VP Sara na ma-acquit siya sa kaso na ito. Kasi ibig sabihin yan, wala nang makakapigil sa kanya na tumakbo sa 2028. Ito lang naman ito yung isa sa pinakamalaking obstacle para makatakbo siya sa 2028. Take note, ang penalty ng impeachment ay removal from office and perpetual disqualification to hold public office. Pag na-impeach siya, hindi na siya pwede tumakbong presidente. Pero kung malusutan niya to, it will probably one of the way para maging presidente ta siya 2028. No? Bubukas yung gate. No? Bubukas yung gate para sa kanyang pagtakbo sa 2028. Opo. Ito, kung sakali naman, attorney, na hindi siya pala rin, matanggal, talagang tuluyang ma-impeach si VP Sara, sino ang papalit sa kanya, attorney? Si Senate President ba o merong i-appoint si President Marcos? Well, as a rule, hindi automatic na Senate President ang papalit, no? The President can appoint, no, from the members of the Congress. So, pwede yung senador or pwede din yung congressman. So, mamimili yung presidente kung sino ipapalit niya. Subject, of course, to the approval of the legislative body. Sa subject para, ino-nominee yan, tapos i-confirm ng legislative body, pero doon lang siya pwedeng mamili sa Senate at saka sa House of Representatives. Opo, yun. Eto, attorney, impeachment na ito. Sa tingin nyo ba, attorney, drama lang ba ito para sa 2028 election? O talagang seryoso sila natanggalin si VP Sara sa pwesto, attorney Jericho? Well, may nakita kasi silang mali. May usok. Siyempre, may usok. No? So, kung may usok, may apo yan. So, ang ginagawa nila ngayon, tinitingnan nila kung meron nga bang pagkakamali si VP Sara na dapat niyang ikatanggal sa pwesto. Number one, it's a process of correcting yung mistake. Number two, siyempre, political. No? Political. Alam naman natin na hindi magkakampi yung presidente at yung vice presidente natin ngayon. Alam natin na malakas si VP Sara sa 2028. So, aside from yung legitimate purpose of impeachment, it is also a political strategy. Diba? It's a political strategy to set the tone for the 2028 election. Hindi natin pwede alisin yung fact na yun na ito may nakitang mali, minamaximize nila yung mali na yon. At the same time, nagiging political strategy siya ng mga kalaban ni VP Sara. Opo, yun. So ito, attorney, mga remaining question na lang. Kayo bilang isang election lawyer, attorney, ano po ba yung siguro inaasahan ninyo na mangyayari? Halimbawa sa May 11, kasi dyan yung magbobotohan, and sa mga susunod pa na may paglilitis kay VP Sara, ano yung inyong inaasahan na mangyayari dito, attorney? Inaasahan ko dyan sobrang daming debate. Sobrang daming aksyon na mangyayari sa mga susunod na araw. Starting tomorrow, abangan natin yung mga congressman na magde-decide. Merong babaliktad, merong mag-iiba ng desisyon. Maraming drama. Marami ako ina-expect na drama. In fact, excited akong panoorin sila bukas at saka yung trial sa Senado kung matuloy man. Pero maraming drama, maraming expose pa na mangyayari. Kasi talaga namang kung kita mo, desidido silang i-pursue yung impeachment trial.
Yung kalaban naman nila, si VP Sara, gustong-gusto nilang patunayan na wala silang pagkakamali or pagkakasala. So ang ino-hope ko lang, hope ko lang is sana lumaban si VP Sara. Patunayan niya na wala siyang mali, wala siyang maling ginawa, wala siyang walang katotohanan yung binibintang sa kanya. Para mas maganda yung laban niya sa 2028, malinis, kumbaga titingnan yung kanyang slate, di ba? Ay yung kanyang background, malinis. Ibig sabihin walang pagkakamali dahil na-acquit siya dun sa lahat. So mas maganda yun, di ba? Kaysa daanin niya sa Supreme Court na itigil, di ba? Or daanin sa wag na lang ituloy yung impeachment. Mas maganda patunayan niya. Hindi ko ginawa yan o mali yung binibintang sa akin. Para kung sakaling siya ang maging presidente natin, malinis yung kanyang background o yung kanyang tawag ito, yung kanyang performance rating maganda, malinis.